Magandang buhay! Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng nanonood sa ating Facebook Live. Ayan. Welcome here. And baka ikaw ay napadaan lang, o 'di ba? Or nasa algorithm mo na ang ating fellowship. Come on! And kung ikaw ay nandito dahil nakita mo sa story mo, dumaan sa feed mo, pero ang pinakamaganda doon may nag-share sa'yo ng link na to or maybe may nag-tag sa'yo sa comment section. You're very much welcome here. So, isa lang ang purpose natin, of course, is to honor God and share the word, o diba? And of course, everyone is welcome here. No specific religion, just pure relationship with God. And last week, we celebrated the resurrection. But tonight, we will go deeper. Because the question is not just, did Jesus rise again? But the real question is, what does His resurrection prove? And what does it change in your life? Kasi kung totoo or the resurrection is real, then everything changes. But of course, before we dive into the word, post muna tayo. Because the resurrection is not just an event. It is a reality that we live in today. So let's thank God for that. We will begin with our grateful Genesis or grateful beginning. No? So kung ikaw nanonood ka ngayon, kindly comment down there your top 3 na ipinagpapasalamat mo for this week. O diba? Pero alam mo, pinakamaganda dyan, maging habit mo yan. Gawin mo na siya everyday. Pagkagising mo sa umaga, ano yung top 3 na ipinagpapasalamat mo na agad, no? So, ako pinagpapasalamat ko for this week is napaka ganda na nangyari this week because we've been praying for it. We fasted for it. And nangyari which is a 3-day retreat for the whole company and sobrang galing. Kasi ang daming ni-reveal ni Lord and ang daming nag-accept kay Lord. Diba? And pinakamaganda doon is the start of a new beginning. No? Kaya nga ang ganda rin ng event namin yesterday which is rooted na parang parang ipinlant tayo. Diba? Parang yung pinlant by the streams of water. Diba? Ang galing nun. Kaya sobrang nagpapasalamat ako ngayon sa mga nangyayari at nagaganap kasi supernatural na to kung tawagin, no? Talagang hindi mo na, kumbaga ito na yung pinagpipray naming environment. Parang dati lang, parang ang daming pumipigil, pero praise God na this is really the time and this is really the season that we are living in, especially in our company na talagang open na. And everyone is starting to have a relationship and the seed has been planted, praise God, no? So yun, again, comment mo dyan kung ano yung mga ipinagpapasalamat mo. We'd love to read that. We'd love to pray for you and we are rejoicing with you, no? So let's pray. Lord, thank you for the resurrection of Jesus. Thank you for the faith na hindi nawawala at hindi blank or hindi empty. Thank you that our hope is alive and tonight we will open our hearts to understand the power and proof of your resurrection. In Jesus' name we pray. Amen. All right. Of course, let's now receive the word of God. Let's welcome our spiritual father and talaga naman kaka-anniversary lang. Happy anniversary. Ayan, Pastor Ralph Dulman. Thank you so much. Indeed, we celebrated our 15th anniversary, wedding anniversary ni Ma'am Sheila in a simple way dito lang sa bahay because yun talaga ang may plano sana kaming lumabas, biglang may nangyari. Pero maganda kasi we spend our time together here sa bahay. And still, we are thankful for all the things God has done for 15 years. Wow, grabe. And today, as we look back together, we are thankful that the Lord has really proved Himself to be faithful sa amin. Salamat po. Faithful sa amin ni Ma'am Sheila through all the challenges, ups and downs, breakthroughs, and breakings.
And as we look back, thank you din dahil may 3 anak na kami na talagang God-fearing na, talented pa, at siyempre mga mana sa akin yung kagandahan. Di ba, Lawrence? Mag-agree na lang kayo. So, and also, alam niyo ba, I'm really thankful for this week because kahapon, we sent Caris to start his group as a leader sa isang outreach natin. And na-send out na natin si Caris by the power of the Holy Spirit. Yes, hindi siya expert for now, but her willingness and thirst, sabi niya, train mo na kasi ako. Gusto ko nang i-lead ang ibang youth, i-nurture ang ibang youth sa salita ng Diyos. Grabe. And so, kahapon, in-assist siya ni Ma'am Sheila. Salamat at nairaos niya. And so, continue lang ang magiging training sa kanya every week. So, glory to God. No? Wala na akong ibang joy sa heart to see Caris and later these 2 boys of mine by God's grace na kahit ano pang maging calling nila, basta mag-disciple sila. No? Ganon din naman ang prayer ko sa inyo, Lawrence, Naan, and other na dumaan dito sa spiritual gathering at ginamit lang ni Lord ng spiritual gathering as springboard at ngayon as sa local churches na kayo making disciples. Wala na po akong ibang joy sa heart, trophy sa buhay, makita kayo nagpatuloy lumago sa inyong faith. Actually, si Paul, ganon din naman ang joy niya sa Bible, no? Sa mga sinulat niya sa epistles. Wala siyang ibang trophy and joy to see the spiritual infants noon na inalagaan niya sa Panginoon at naging disciple makers din later. No? So walang iba, priceless makita yung mga nasiran mo, pinalago by the grace of God and the wisdom from the Holy Spirit through the scriptures. Grabe. And again, that's the power and proof of Jesus' resurrection. Buhay na buhay po siya. And that's the word of Lawrence, miraculous. Na, yung week na to at yung ginagawa ni Lord sa mga buhay natin, miraculous lahat yung tipong hindi mo pilit, hindi pilit, it just happened by the grace of God. Kanina naman, Lawrence, may lumapit sa akin, pinag-pray yung anak niya. So, pag nag-update ako later or bukas sa ministry, makita niyo may pinag-pray akong baby. Yung tatay na yon, after niya lumapit, pinag-pray kong baby, 4 days na may lagnat. Na may sinabi ko siya ulit, Pastor, gusto ko na magpabaptize sa July sa anniversary natin. Nagulat ako. Yung mga tao na mismo yung lumalapit para, please, Pastor, i-baptize mo na. Mga ganon. So, those are the power and the proof of Jesus' resurrection. Hindi po yun manipulated. Hindi siya pilit. We just keep on preaching the Word of God. Konti man ang tao or marami, it doesn't matter. Just be faithful to spread the news. And I'm so thankful the Lord is doing something even dito sa church planting sa Tulupandan and even sa Negros Occidental. No? So, ganun din dito sa spiritual gathering, alam ni Naan, alam ni Lawrence, alam ni Geraldine, alam ng ibang tumagal na sa grupong ito na even may times na dalawa na lang kami ni Lawrence or si Lawrence na lang mag-isa kasi isend ko lang ang sermon sa kanya, busy din ako. Pero grabe, that by the grace of God, meron palang naaabot sa iba't ibang sulok ng mundo na reaching out din pala sa Panginoon, and the Lord just reached out also to them through the gospel. So, all glory to God. Today, marami ng patotoo si Lawrence, even ako. So, baka kayo gusto niyo rin later. Again, the power and the proof of Jesus' resurrection is really overwhelming. Pag sinabing overwhelming, hindi mo kayang pagtakpan. Talagang totoo siyang nangyari. Just to give you background, kasi syempre, basahin muna natin ang Matthew chapter 28, verse 1 hanggang sa dulo. No? And I will have that cross-references sa ibang gospel later kasi connected siya sa ating pag-uusapan. Sinabi dito, Matthew 28, verse 1, pababa. Now after the Sabbath,
Toward the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to see the tomb. Sinong Mary ang isa? Mary, the mother of Jesus. James yan. Hindi yan the mother of Jesus. The mother of James. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone and sat on it. Now, isa-isahin natin. Daming nangyari. Nag-earthquake. Alam niyo naman, pag earthquake, I think sobrang lakas nito. Okay? Sobrang lakas nito. And pagbaba ng angel, hindi pa nabuksan yung tomb. Kasi ang angel mismo ang nag-roll back according kay Matthew. Okay, tandaan nyo, kasi si Matthew lang ata naglista nito na ang angel talaga ang nag-roll ng stone. So what's the purpose sa tingin nyo? Bakit ni-roll ang stone? Hindi para actually kay Jesus lumabas ng tomb. Kasi most probably si Jesus kaya niyang lumabas kahit close ang stone. Kasi resurrected na siya. Katulad ng ginawa niya last time, they're gathering behind closed doors. Pumasok na lang siya bigla kahit close yung doors. Ganon din sa tomb, kaya niyang lumabas. That's why sa record dito ni Matthew, pagka-open ng tomb, actually wala na si Jesus dyan. Nauna siya. Na-resurrect siya, madaling araw, pero ang angel, ang purpose nun is for the disciples to enter the tomb. To see the proof, the evidence that Jesus is really alive. And besides, kung hindi dumating ang angel, hindi naman makakapasok yung mga sila Magdalene, Mary Magdalene, and Mary the mother of James kasi may bantay. So may purpose. Ang angel bumaba para i-roll back ang stone and basahin pa natin. Ano ba itsura ng angel na bumaba? Verse 3, his appearance was like lightning, and his clothing white as snow. Nakakita na ba kayo ng angel na ganyan? Wala pa, syempre. Pero imagine niyo na lang, nakakita na kayo ng lightning. Sobrang silaw yon. Kung sabihin mo, hindi pa pastor, okay, yung nagwi-welding na lang. Kaya mo bang tingnan yung nagwi-welding? Hindi rin. Sobrang ganon yung appearance niya, tapos puti pa yung damit. At mind you, madaling araw yon. So, sobrang silaw niya, pero madaling araw. So, meaning, talagang kitang-kita ang angel nung bumaba at ni-roll ang stone. That's why, sa verse 4, and for fear of him, anong nangyari sa guards? They trembled and became like dead men. Hinimatay. So, that's the opportunity now for the ladies and later for the disciples of Jesus to go in. So may purpose pala para himatayin ang soldiers at wala na silang magawa. At kahit nga bumalik pa yung kanilang diwa, takot na yan. Tatakbo na yon. So hindi na nila babantayan yon. And free na yung mga disciples pumasok at mag-check. Ang galing, no? Ang galing. These are not manipulations na gaya ng sinasabi ng mga high priest na ninakaw ang katawan ni Jesus. No? This is very real kasi nakita mismo ng soldiers. And mind you, ang soldiers, kung anong nakita nila sa tomb, ang angel, ang tomb na open, alam nyo ba na yun din yung nireport nila? Pero, mababasa natin later, yung nireport nila, twinis na mga high priest, punong pare, na ninakaw daw ang katawan ni Kristo. Kita nyo? Correct yung report, pero fabricated na later. Binayaran pa. Okay, let's read along. The angel said to the women, do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. Hinahanap niyo siya. Pero wala siya rito. He is not here. For he has risen, as he said, di ba sinabi niya, on the third day, marisen siya. So sabi ng angel, come, see the place where he lay. Tingnan niyo, andyan pa ba siya? Katawan niya? Wala na. Okay, Lawrence. Meaning, nung inopen, wala na si Jesus.
Wala na. Umalis na. Kasi may mission pa siya eh. 40 days, magpapakita pa siya sa mga, excuse me, mga disciples. And later, babasahin natin paano siya nagpakita. Verse 7. Then, go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead, and behold, he is going before you to Galilee. There you will see him. Sabi ng angel, go kayo. Pumunta na kayo, sabihin nyo na sa mga disciples na imi-meet up sila ni Jesus sa Galilee. Okay. So ano kaya ang purpose ni Jesus? Bakit kailangan niya i-meet up sila kung saan sila unang na-meet up ni Jesus at tinawag? Sa Galilee sila halos lahat tinawag ni Jesus eh. When he first called the disciples, doon sila tinawag sa Galilee. This time, after the resurrection, nanghina na yung mga disciples, doon pa rin sila tinawag. Doon pa rin sila ni-reinstate. Doon pa rin sila pinatibay ang kanilang faith. Ang galing, no? Kung saan tayo tinawag, doon pa rin tayo ibabalik. Grabe, no? So, they departed, itong mga babae. Kasi silang first na nakaalam ng balita na si Jesus ay buhay na muli or nabuhay muli. So they departed quickly from the tomb with fear and great joy. Okay? It's a mixed emotion. And ran to tell his disciples. So ang first missionaries ay mga babae talaga. And behold, Jesus met them and said, "Greetings." And they came up and took hold of Jesus' feet and worshiped Jesus. So, nasabihan na sila ng angels na, sige na, punta na kayo, sabihan nyo na yung mga disciples na imi-meet up sila ni Jesus sa Galilee. And this time, when they were going to tell the disciples, Jesus personally met them and showed his risen body to them. To the point na hawakan nila yung paa at sinamba nila si Jesus. Ang ganda. Then Jesus said sa verse 10, "Do not be afraid. Huwag kayong matakot. Go and tell my brothers." O di ba, yun din naman ang sabi ng angels? Kasi yun yung mensahe na pinaabot ni Jesus sa angels. "Go and tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me." Nakita niyo yung kagandahan dito, Lawrence. Nakatanggap na sila ng magandang balita sa angels, pinalo up pa ni Jesus. Grabe, no? Grabe si Jesus, no? Yung, na-experience na galing yan yung, nakarinig ka ng sermon this morning, then pinarinig ulit sa'yo sa gabi na hindi naman nag-usap yung dalawang pastor. Na-experience na yan? Pag na-experience na yan, I tell you, believer ka na nga. Kasi isa lang yung spirito na nagsabi sa pastor sa umaga, ganon din ang sinabi sa pastor sa gabi. Ganon si Jesus, no? And by the way, sa record ni John, kasi Matthew to sa record ni John sa kabilang gospel, si Mary Magdalene, talagang nag-moment pa sila na sobrang iyak niya nung nakita siya ng angel, di ba? Anong sabi ng angel? "Oh, bakit ka umiiyak?" Sabi niya, kasi kinuha nila yung katawan ni Jesus ng master ko Nasa John chapter 20 po yan. Tapos, sabi niya yon sa angel. And pagkatalikod niya sa angel, sabi naman hindi niya napansin, si Jesus pa rin nasa likod niya. Sa John 20 verse 15, sabi ni Jesus sa kanya, "Woman, why are you weeping? Whom you are seeking?" Sino yung hinahanap mo? Supposing him to be the gardener. Akala ni Mary Magdalene, gardener si Jesus. Kasi madaling araw Sabi niya, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him. Saan niyo dinala yung katawan ng aking rabbi, ng aking teacher? And I will take him away." Jesus said to her, kasi hindi niya na-recognize si Jesus pala yung kausap niya. Akala niya gardener. Sabi ni Jesus, "Mary." Pagkasabi ni Jesus, "Mary," she turned and said to him in Aramaic language, sabi ni Mary Magdalene, "Rabboni," or meaning nun, "teacher." And Jesus said to her, "Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father.
But go to my brothers and say to them, mga disciples niya, tinawag niyang brothers, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Mary Magdalene went and announced to the disciples, I have seen the Lord, and that He said these things to her. I-clarify ko lang, ang sinabi ni Jesus, your Father, my Father, my God, your God, is not about telling Mary Magdalene, I'm not God. Hindi yun ang punto niya. Ang punto niya, ini-encourage niya sila kasi nanghina sila. Ang Father ko, Father nyo rin. Ang God ko, God nyo rin. Pero hindi niya sinabi, hindi ako God. Ay. Kasi doon sa Matthew 28 na babalikan natin, na main verse natin, sabi ni Jesus doon later, Matthew 28:16 or Matthew 28:18, all authority in heaven and on earth has been given to me. So kung gaganunin mo ang John at yung Matthew, Jesus is God. Highest authority in heaven and on earth binigay na sa kanya. Ay, wag nating basahin yung isang verse lang tapos sasabihin na natin, see, he's talking about hindi siya God. No, he's not talking about his lordship there. He is encouraging the disciples, yung Father ko, Father niyo na rin. Yung God ko, God niyo rin. Kasi yun yung context eh. Nanghina sila sa faith. Okay? Context palagi tayo. Now, going back to Matthew chapter 28, ano bang makikita natin dito? Talagang si Jesus, hindi niya hinayaan na ang angel lang ang magsalita ng good news. Finalo up niya pa. Ang ganda, no? Bakit kaya kailangan i-follow up? Now, nakita natin, sobrang grieving even si Mary Magdalene sa gospel ni John. So, kung itatapat natin yung Matthew at John, meaning, kaya niya finalo up kasi talagang down na down si Mary Magdalene, grieving na, nanghihinaan pa ng loob. For sure, nagsa-struggle din kung totoo bang buhay na si Jesus, kasi doon sa gospel ni John, talagang nagdududa siya kung nabuhay nga. Kasi nga ang thinking niya nga talaga is, baka ninakaw yung katawan. Hindi siya sure. Guess nyo? Kaya dito sa kay Matthew na gospel, ang ganda, finalo up talaga na minute up pa sila ulit ni Jesus. Para lang i-show na siya ay talagang nabuhay muli at meron siyang instruction na pinapagawa sa kanila. Ganda ni Jesus. Ang galing ni Jesus, no? Magaling siya sa follow-up. Magaling siya sa follow-up. So, ganun din tayo, no? Dito pala may makukuha ka na, no? When you are making disciples, please, strengthen natin yung follow-up palagi. Always follow up the people whom the Lord has entrusted to you. Masaya man siya o hindi, tell him or tell her or tell him, pwede ba tayo mag-catch up? Alam nila Lawrence to. Kahit walang problema, nagsasabi ako niyan sa kanila, pwede ba tayo mag-catch up? Kasi ganun ang disciple making, hindi lang tayo nagka-catch up pag may problema. Ganun din naman sa sa guidance counselor pag nasa school ka. Usually pinapatawag lang pag may problema. Pero ang magaling na guidance counselor sa school, pinapatawag dapat ang lahat ng estudyante isa-isa kahit walang problema. Ganun dapat ang guidance counseling. Hindi lang yung, kasi parang traumatic na papatawag ka sa office. Ano naman yung ginawa ko? Wala kang ginawa. Kakamustahin lang kita. Diba? Sana ganun tayo, no? Sa mga disciples ni Christ, or kung parent ka na, ganun din. Anak, usap tayo. Anong ginawa ko? Wala kang ginawa. Mag-uusap lang tayo. Pinapractice ko yan sa mga anak ko. Hindi yung pinatawag ako. Ano naman kayang kasalanan? Dito pa lang meron na tayong makukuha, no? So, ganun din sa church. We are accountable to one another. Kung nag-struggle ka, then magpatulong ka. Ikaw naman bilang mentor or discipler, kung nakita mo nag-struggle, then tulungan mo. Okay? So, doon pa lang, no? Pero wala pa ako sa, wala pa ako sa mga points ko. Nagre-reflect lang tayo based sa ating binabasa for now.
So dito, no? Dito pa lang, medyo may hugot lang po sana lahat po ng parents ganyan. Sana, no? Sana. Sana. So bilang parents, dapat ganun talaga tayo. Kung meron na tayong mga anak, igawin nating ugali, tradisyon, that we call our kids, hindi lang dahil may mali. Let's call them also to celebrate their milestones. Uy, ang galing mo ha. Noon, hindi mo pa alam yung color blue. Ngayon, alam mo na ang color blue. Ganun yun, no? Hindi lang dahil may medal. Mali din yun, ha? Na pag ang standard natin sa bahay, ang may medal lang yung tinitreat natin. No, kahit walang medal yung bata, itreat pa rin natin. Mag-Jollibee tayo. Bakit pa? Wala naman akong honor sa recognition. Wala lang. Kasi natapos mo yung isang taon. That's a big job. That's a big, na talagang. Yeah. Kaya, praise the Lord. Kung meron tayong mga parents na marunong mag-talk sa atin, magkamusta sa atin, no? So, anyway, meron din namang lumaki na walang parents, no? Meron ganon. Pero meron tayong opportunity pag tayo na ang parent. So, maganda lang kasi pag ikaw na ang parent, kahit hindi mo man kinalakihan na may parents or hindi mo naranasan noon sa parents mo yung isang bagay, pwede mong itama na sa buhay mo. I'll give you an example. Mapagmahal ang magulang ko, mother and father. Pero may isa akong nilulong na hindi ko masyado na-enjoy, hindi ko na-experience. Yun ay yung ihag ako palagi ng tatay ko. Bakit? Kasi pala, lumaki yung tatay ko na detached din sila. Nung namatay yung nanay niya, nag-asawa ulit yung father niya. So, detached na. Kanya-kanyang diskarte na para mabuhay at makatapos ng kolehiyo. Meaning, hindi sila close. Pero, wala pong problema sa parents ko. Pero naghanap ako ng hug. Alam niyo ang nangyari sa mga anak ko, alam nila yan. I always hug them every day. Pwede lang maraming beses ko silang i-hug, naiinis na sila sa akin, i-hug ko sila. Kasi bakit? Hindi ko kasi naranasan, gagawin ko sa kanila. So, yan ang kagandahan when you become a father or a parent later, no? Kasi yung hindi mo nagawa, pwede mong gawin. Pwede mong gawin. Isa pa, no? But anyway, let's talk more of that next time sa specific sa mga parenting pa. We will talk more about that now. So this time naman, napatunayan na ni Mary Magdalene na totoo si Jesus. Kasi nakita na nila na-face na nila, no? So that's why binalita na nila. Ngayon, sa 11, while they were going, yung mga babaeng ito, para balitaan ang mga disipulo, behold, some of the guards went into the city and told the chief priest all that had taken place. Now, nag-report din itong mga guards. Two groups. The disciples, the women who are disciples of Christ, reported that Jesus is risen. Another group, the guards, yung mga nakabantay, nag-report din sa priest. For sure, ang nireport nila una, yung na ano lang nangyari. Kung ano talaga yung raw na balita. Pero anong nangyari? Sa 12, when they had assembled with the elders and taken counsel, nung nag-assemble na yung mga high priest, mga elders, they gave sufficient sum of money to the soldiers. Binigyan nila ng bribe, ng pera, para ano? Para magsinungaling. Sabi nila sa verse 13, tell people his disciples came by night and stole him away while they were sleeping. Magsinungaling pa, sablay naman. Sabi ng mga punong pare, magsinungaling kayo ito pera, dami-dami pera. Takpan natin yung katotohanan na si Jesus ay totoong na buhay muli at may angel na bumaba, nag-earthquake, no? Tapos ni-roll yung parang hindi ka panipaliwala yun, pero totoo yun. So ngayon, gumawa-gawa rin sila ng story. Sabihin daw ng mga soldiers na ninakaw daw ang katawan ni Jesus. So, anong ginawa ng soldiers?
Ginawa nila yon kasi sa 14, sabi ng mga elders and mga high priest or chief priest, and if this comes to the wait lang. And if this comes to the governor's ear, pag narinig na ng governor ang kasinungalingan, hindi totoo actually yung story na yon, we will satisfy him and keep you out of trouble. At least hindi kayo maparusahan. Kasi for sure, pag nakawala yung binabantayan mo, pwedeng patay ka rin eh. So para to save their neck, they also grab the money and pinanindigan na lang nila ang kasinungalingan at sinabi sa mga tao to counter yung totoo na si Jesus ay nabuhay muli. Again, ang tanong dito is bakit gumastos sila ng malaking pera? Meaning, totoo talaga si Jesus nabuhay muli. Kasi kung di totoo yung pagkabuhay ni Jesus, hindi na sila magbabother, wag na. Gastusan mo pa. Fake news naman yun eh. Hindi. Kasi totoo yung resurrection, ito na yon, yung sinasabi natin, the power and the proof of resurrection, ginastusan talaga. Kasi totoo yung nabuhay si Jesus muli. That's why sa 15, they took the money and did as they were directed, na magsinungaling, ipalaganap ang fake news, and this story, kahit maling story ito na ninakaw ang katawan ni Jesus habang tulog ang soldiers, this story has been spread among the Jews until today. May tanong ako, kung sila binigyan ng pera na malaki para ipalaganap ang fake news na si Jesus ay ninakaw ang body niya ng kanyang disciples, meaning hindi siya na-resurrect, kung sila ay nakatanggap ng money, bakit yung kasinungalingang ito na story hanggang ngayon, bakit andyan pa rin, pinapaniwalaan, hindi naman na sila nagbigay ng bribe sa mga tao ngayon? Have you not asked that question? Bakit nanatili ang fake news na si Jesus ay hindi na-resurrect kasi ninakaw ang body habang tulog ang soldiers? Bakit nanatili ang fake news kung wala naman ang nagbibigay ng bribe? Have you asked that question? Bakit hanggang ngayon nanatili yung kasinungalingan na yon? Kahit wala naman ang nagbigay ng bribe? Do you have any thoughts? Bakit nanatili yung kasinungalingan kahit wala nang nagbibigay ng bribe? Ako, I asked this question and I found out, number 1, ang isang kasinungalingan na nanatili kahit hindi ka nabigyan ng bribe, it's because sometimes ang tao ma-pride eh. Alam mong mali ka, pero hindi ka talaga magbabago or hindi ka talaga ta-transfer ng faith mo kay Jesus kasi sabi mo, dito na ako pinanganak, dito na ako mamamatay. Pride yun. Alam mo namang mali. Pinapakalat mo pa ang fake news. Pinapanindigan mo pa. Pride na yun. Ito pa. Wala naman ang nakakatanggap ng bribe, pero bakit hanggang ngayon yung story na yun, na fake news na yun, nandyan pa rin? Bakit nandyan pa rin? Kasi, hindi ka man nakatanggap ng bribe na literal, pwede, kaya ka nananatili sa kasinungalingan at sa hindi tamang teaching kasi pwedeng kumikita ka sa paninindigan mo kahit mali. Marami akong kilala na vlogger against Christianity, vlog sila ng vlog against Christianity kahit alam nila mali sila kasi kumikita sila dun. Pero ang good news, meron palang isang vlogger na ina-attack niya ang Christian tapos na-hospital siya. Alam mo ba to, Lawrence? Then sa hospital, kinausap pala siya ni Lord. At nasabi niya, totoo pala si Jesus. And kung ano siya naka-recover siya sa hospital, this time, hindi na siya attacking na Christians. Always apologizing na siya, Lawrence. See? Ang ganda na. So, sometimes, ito, isang ano to ito na, number 1. Pakita na natin ang first truth. The gospel is grounded in Christ's highest authority. Yan ang kaibahan ng gospel sa lie or sa fake news. The gospel is grounded in authority while a fake news or lie is grounded in bribery. Alam niyo ba yan? Ang kasinungalingan grounded palagi sa bribery.
Kaya ka naman nananatili dyan kasi may bayad eh. Hindi man siya pera, pero pwedeng you're getting attention, pwedeng napoprotektahan yung pride mo, ang ego mo, kasi minsan ayaw nating tanggapin na mali tayo eh. Kaya alam naman nating mali na tayo. Gawa pa rin tayo ng gawa ng mali. Doon pa rin tayo sa mali. No? Alam naman nating mali na tayo. Pagmamalaki pa natin kahit mali na tayo. So, the gospel is always grounded in the highest authority of Jesus Christ, in the authority, while fake news or lying or fabricated story is grounded in bribery. Ganon talaga. Si Satan, sabi niya kay Jesus, bow down ka sa akin, bibigyan kita ng lahat ng ito. Di ba? Bribery. Ganon si Satan. So, may danger din warning. Kahit Kristiyano ka na, pwede ka ring mahulog sa bribery. Ito yon. Listen carefully. Magsisimba ako, magsiserve ako para makakuha ko ng attention ng pastor. Para mapasaya ko si pastor, magsiserve ako. Para sabihin ng mga tao, close ako kay God, magsisimba ako every day, every Sunday. Magiging discipler ako para at least makuha ko yung attention nila. Para sabihin nila ako nag-disciple dyan. See? Hindi ba tayo tumatanggap ng literal na pera, but sometimes yung attention, recognition, appreciation, bribery yun. So be careful. Pwede rin yun mangyari na Christian ka na, you're still looking for attention. Ikaw yung nagbigay ng lechon during anniversary ng church. Tapos hindi ka na thank you. At sumama loob mo, ayoko nang bigay kahit lechon manok next time. Hindi man lang nila ako sinabihan na thank you sa pagbigay mo ng lechon. Alam mo, bribery yun eh. Hindi shout out. Hindi nila ako na shout out, nagbigay ako ng lechon during anniversary. Ayoko na. Bribery din yan You're asking for appreciation. Pastor, masama ba appreciation? Hindi. Ito yon. Explain ko. Ito yung tanong sa Bible study ko kahapon. Masama bang appreciation? Hindi. Ito yon. Pero pag ikaw, balik ako sa pagiging parent, Ma'am Juliet, Ma'am Rene. Pag parent ka na, palakihin mo yung anak mo with tamang appreciation. Para paglaki, hindi siya uhaw sa appreciation. So, palakihin natin sa Panginoon ang mga anak natin. Para paglaki niya, okay yung self-esteem niya. Hindi niya hanapin sa tao. Hindi niya hanapin sa mga boss niya ang appreciation. Kasi yung taong hindi na palaki, na maayos at kulang sa appreciation, pag hindi na-appreciate yan, magtatampo yan. So, again, hindi masama ang appreciation. Pero hopefully, gamitin mo yung appreciation pag magulang ka, i-build up mo ang esteem ng anak mo, i-appreciate mo ng tama. Para lumaki na hindi insecure. Pero ito pang mas matindi. Kahit hindi ka pa napalaki ng parents mo ng tama, kasi pwedeng wala kang parents, lumaki ka. Ito yung pinaka-secret. Ito, kahit hindi ka lumaki sa appreciation ng magulang, kung ikaw na kay Jesus Christ, hindi ka na magiging insecure. Klaro-klaro lang tayo. Okay? So, wag mo hanapin yan. Kung hindi ka lumaki with, if you grew up without a parent appreciating you, it's okay. It's not the end of the story. If a person is in Christ, that person is a new creation. Pwedeng ma-erase yung insecurity mo pag kay Jesus na ang identity mo, naka-anchor na kay Jesus Christ. Hindi ka na insecure. Kasi si Jesus Christ mismo, enough na. Kinaklaro ko lang sa inyo. Pero pag may opportunity na maging parent kayo, gawin niyo. Okay? Pero si Jesus pa rin ang pupuno sa atin at sa ating mga anak. That's the point. Nasagot na ang tanong na paano pag wala kang tatay or nanay. It doesn't matter. If you are in Jesus Christ, all your insecurities will be gone. Will be
wala na yon. Kasi in Christ, you will be secure in your identity. You will be secure in the love of the Father. Wala na. Wala ka nang hahanap. Walang regrets. Oh, wala akong parents. Wala yun. If you are in Christ. You have a heavenly Father who is perfect. Kahit wala kang earthly father. Yes. Sarap mahalin si Jesus. Kasi siya rin, nung minahal niya tayo, grabe din, extravagant ang pagmamahal niya. So, that's number one again. No? Ang mga disipulo, nag-report ng gospel kahit ikakamatay nila kasi alam nila ang authority nila, buhay. Si Jesus Christ, buhay, nakita nila. Kaya, basahin pa natin sa 16 pababa. Now the 11 disciples went to Galilee to the mountain to which Jesus had directed them. Di ba instruction ni Jesus, balik kayo sa Galilee. And one of the mountains na dinirect ni Jesus, doon kayo pumunta, meet up tayo doon. Ang nangyari, when they saw Jesus, they worshiped Jesus, but some doubted. Oh, kahit pala magpakita si Jesus 40 days sa kanila, meron pa rin nag-doubt pa rin. Kahit pala si Thomas, nakita niya na dito, okay na yun si Thomas, sabi niya, my God, my Savior. Tama ba ako? Anong sabi niya? My God, my Savior. Si Thomas. Kahit na-settle na pala si Thomas, meron pa rin mga followers na nag-doubt. At kahit nakita na nila paulit-ulit si Christ, meron pa rin nag-worship, merong nag-doubt. Pero hindi sila ni-rebuke ni Jesus based sa context. Okay lang. Kasi again, kahit nagda-doubt ka, sabi ni Jesus, all authority in heaven and on earth, kataas-taasang authority, has been given to me. Oh, sa inyo na to. Kaya sabi niya, go, therefore. Go na, kasing authority na to, sa inyo na rin to. Bibigay ko. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them, pag naniwala na, baptize nyo na in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Tapos, hindi lang after baptism, wala na. No. Magpatuloy. Teach them to observe or to obey everything that I have commanded you. Turuan sila na mag-obey. Hindi lang sinabi turuan every sige, may 1-to-1 tayo turuan. Wala namang obedience. Hindi, teach them to obey. Okay? Hindi yan puro turo, walang obedience. Ano yun? Turo ang teacher, walang exam? Tapos sablay yung exam, sasabihin lang ng teacher, pasado ka na. Hindi pwede yun. Turo, exam, titingnan, pasado ba o hindi. Ang church hindi to puro turo. May obedience. Kaya nga, teach them everything I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of age. Kasama niyo ako palagi. Ito yung totoong palagi. Si Jesus ang totoong palagi. Pero, wag mong gamitin yung, Jesus is with me always. Kahit di ka naman nagdi-disciple. Oy, disciple making tong pinag-usapan dito. Wag mong quote-quote ka na naman dyan, I'm with you always till the end of age because you are my disciples and you are making disciples. Huwag mo itong ikot. Sige. Sabi sa Matthew 28:20, the Lord is with me always. So, ibig sabihin, pagpunta ko doon, mag-a-apply ako ng trabaho, pasado na to. Or mag-i-exam bukas, di na ako mag-study kasi God is with me always, sabi sa Matthew 28:20. Now, okay, wrong context ka. You are cherry-picking na naman, post-post ka pa sa Facebook. Hindi po yun. You should be a disciple and you are making disciples. Ang konteksto ng I am with you always. In-expect mo na si Lord palagi mong kasama. Unang-una, wait muna. Anak ka na ba ni Lord? Hindi pa pala eh. Anong in-expect mo? Anong in-expect mo sasamahan ka ni Lord? Di ka pa nga. Relasyon ka na ba sa Kanya? Tinanggap mo na ba siya? O pastor, sa utak lang. Wala pa ring obedience. Hindi to. When you love God, pakasalan mo. Ganon din naman. Mahal ko si Ma'am Sheila, pinakasalan ko. Hindi ko sinabi, Ma'am Sheila, love kita sa isip, sa puso, at sa diwa.
love mo si Lord, tanggapin mo. Believe. Anong ibig sabihin ng believe, Pastor? Mag-submit ka. Obedience. Ibig sabihin ng believe in Jesus Christ is nagpasakop ka sa Lordship niya. Hindi ka lang accept ka lang, pray ka sinner's prayer, pero ang buhay mo hindi pa rin nag-submit sa Lordship niya. That's useless. Accept Jesus by submitting. Magpasakop. And you can claim this. He is with you always. Pag anak ka na ni Jesus, ni Father, at naniwala ka na, at disciple ka na ni Jesus, at ang Holy Spirit, nasa iyo na yan, hindi na yan naaalis. So, ang tindi pa, pag sinabi niyang, I am with you always, kasama mo siya, hindi lang sa pag-share ng gospel, ha? Kasama mo siya, hindi lang sa pag-disciple, baptize, teaching sa ibang tao. Ang matindi, pag anak ka na ni Lord, ito pa. Again, ang context, anak ka na ni Lord, disciple ka na ni Jesus. Kasama ka rin niya kahit you are grieving. Kasama ka rin niya kahit you are doubting. Naalala niyo sa Gospel ni John? Talagang tinawag niya, Mary! Hindi ako gardener, ha? Mary! O, isang tawag lang na recognize agad ni Mary, no? Kasi, nung kinakausap siya ni Mary that time, talagang yung grief ni Mary sobrang lalim, nawalan siya ng master, ng rabbi, yung nalito din siya, no? Mabigat yung puso niya. Kaya, kinakausap niya si Jesus, akala niya gardener sa Gospel ni John. Kasi clouded yung mind niya, Oh, wala pang tulog. Alam niyo ba na sila ang nag-prepare ng spices para sa preservation ng katawan ni Jesus? Meaning, hindi sila natulog. Ang spices sa isang katawan ng nasa libingan na tao, 50 kilos. I-prepare mo yun. I-prepare mo yun. Kung mga herbs yun, siyempre, gagayatin mo yun. Mga herbs, mga pampaano yan, para hindi mabulok. Ay, kala kasi nila mabubulok yung katawan ni Jesus, Nakalimutan nila yung sinabi ni Jesus, on the third day, mabubuhay ako muli. So, walang tulog. Problematic. Malungkot. Kaya hindi niya maaninag. Si Jesus pala yung kausap niya. Pero bakit? Nung tinawag na yung pangalan niya Mary, sa Gospel ni John yon, bakit niya na-recognize si Jesus? Bakit kaya? Bakit? Kahit meron siyang grief, meron siyang doubt, bakit niya na-recognize na si Jesus na yon nung tinawag ang pangalan niya? It's because merong verse sa John pa rin na magsusupport at mag-i-explain. Sabi ni Jesus, I am the great shepherd, my sheep knows my voice, and my sheep obeys my voice, follow my voice. So kung hindi ka pa believer, hindi ka pa sheep ni Jesus, kahit anong basa-basa mo, simba-simba mo, hindi mo talaga marirecognize ang boses ni Jesus. So unahin mo muna, is Jesus already your shepherd? Because you will know His voice as your shepherd. So ang ganda, no? So naku-connect natin. That's why, balik tayo sa Matthew naman, sa truth number 2 natin. Kaya si Jesus nagpakita pa talaga sa kanila sa Matthew 28 verse 9. Sinabi diyan, and behold, Jesus met them is because the Lord knows they need encouragement, they need proof, they need assurance that indeed Jesus is alive. See? So number 2 truth, grief and doubt can be a place where Christ meets us. The Lord will use that grief. The Lord will use that doubt you have right now. And He will meet you. And He will make sure you will recognize Him. Ang galing naman ni Jesus. Hindi siya yung katulad ng iniisip ng iba na pag nagdududa ka, itchapwera ka na. No, Jesus is like this. Nagdududa ka, like Thomas, papakitaan ka pa niya ng proof. Ito, see, nagdududa ka, touch mo. Stop your doubt. Start believing. Sinabi niya yun kay Thomas, pero bago niya sinabi, pinakitaan niya ng proof. That's the power and proof of resurrection. May proof talaga. Ganun din sa Matthew 28 verse 17. When they saw Jesus,
they worship, and but some others doubted. Still, Jesus showed himself to them kahit nag-doubt sila. So ganito si Jesus, when we are doubting, when we are in our emotional state na sobrang nagigrieve tayo, the Lord will meet you there. That's why sabi niya, I will meet you sa Galilee. Mauna na ako doon. I will see you there. So, meaning, significant din pala ang Galilee. Lawrence, Galilee is where the Lord meets you, even if you are doubting like Thomas. You are parang si Peter ka rin na nagre-relapse ka sa dati mong gawin. Your Galilee is where God meets you. Sa dating tagpuan. Doon ka niya i-meet up. Ang ganda ng grace ni Jesus sa atin. Even if we're struggling, we are in doubt, that will be a place where He meets us. Ay, no? Doon pa lang wala na. Tunaw na ako doon. To think that the Lord will not allow us to doubt and fade away. He will meet us there. Are you struggling? Are you doubting? The Lord will meet you there. Pero doon ka sa tagpuan na sinet up niya. Di ba sabi diyan sa Matthew 28 verse 16, now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. Huwag ka pumunta sa mountain na hindi niya naman sinabi. Parang ganito lang yun, mag-date tayo Doon tayo mag-date sa Grace Coffee. Tapos pumunta ka sa Starbucks. Bakit wala ka naman dito, Lord? Ang daya mo, Lord. Wala ka dito. Sinabi niya sa Grace Coffee, bakit ka sa Starbucks? No? May instruction pa rin si Lord Para tayo makarecover, doon ka sa pinapagawa niya, doon ka sa pinapapuntahan niya. Pero tayo, bakit hindi ka makarecover, Lord? Bakit hindi pa rin ako makarecover? Sinasabi nga, doon ka sa Galilee, sa isang mountain na tuturo niya, doon ka naman sa kabilang mountain. Di ba? So, ganun yon. Gusto mo makarecover sa grief and doubt mo, doon ka sa mountain na sinasabi niya. Kung sinasabi niyang attend ka sa Bible study, attend ka. Kung sinasabi niya, magsimba ka ngayon, magsimba ka bukas, magsimba ka next week, magsimba ka. Or niyayaya ka ng isang kaibigan mo, mag 1-to-1 daw kayo, puntahan mo. Puntahan mo. Okay? So, that's it. And the last is, again, dito naman tayo. Di ba, yung mga soldiers nagsinungaling, pero nag-share sila ng gospel dahil binigyan sila pera. Ito yung matindi. Ang mga disciples, kahit ikamatay nila, kahit wala sila natanggap na pera, they shared the gospel wherever they went. That's the power of the resurrection. The resurrection of Jesus, this is the third, moves the church forward. Kaya nagtutuloy-tuloy ang simbahan ng Panginoong Hesus, kahit tinatry ito na i-demolish noon pa. It's because it's the resurrection of Jesus, ang pinaka-powerful na proof. Kaya ang church nag-move forward. Again, ang pag-follow kay Jesus, hindi pera ang nag-uudyok sa atin para mag-share ng gospel. Hindi popularity ang nag-uudyok sa atin para mag-disciple tayo ng ibang tao. Hindi recognition and appreciation ang fuel natin sa paggawa ng ministry. Kasi kung appreciation ang fuel mo sa ministry at wala nang nag-greet sa'yo, nagsasabi, ang galing mo talaga mag-disciple, wala na, titigil mo na yan. Pero bakit hanggang ngayon, by the grace of God, nagpapatuloy si Pastoral? It's because of the resurrection of Jesus Christ. Alam ko, if God works in the life of a person, that person will be transformed, will be saved by the grace. Kaya hindi tayo titigil. That's the simple truths we have for today. And the very capsule or isang big truth is this: the power and the proof of Christ's resurrection
is always, the gospel is grounded in His authority, highest authority. And grief and doubt is a place where Christ meets us. Could be a place where Christ meets us. And resurrection of Jesus Christ moves us forward. Ito yung nagpo-forward sa atin kahit mahirap, nagpo-forward tayo. Okay? Ang number 2 truth na grief and doubt can be a place where Christ meets us. Pwede rin yan, success can be a place where Jesus meets you. Pwede rin yan ha. May ibang tao rin na dahil sa pero most of us talaga, alam nyo, pag down na down tayo, doon tayo makikinig. Parang maliit na percent lang yung nag-believe ka kay Christ dahil sa blessing or sa success. Maliit na percent. Mas malaki pa rin yung mga taong na down, nag-grieve, nag-doubt, biglang may nangyaring hindi nila kontrolado, doon yan makikinig. Okay? So again, thank you for your time. And I pray that this message for us will move us all forward. Huwag na tayo manatili doon sa simba-simba lang. Tumanda na lang, simba pa rin ang ginagawa. Sabi sa Matthew 28 verse 20, go and make disciples. Bakit nanatili tayo sa kasinungalingan ng devil? Sige lang, simba ka lang. Hanggang mamatay ka, simba ka lang. Hindi yon. Matthew 28 verse 19 to 20, go and make disciples, baptize them, teach them, one-to-one, fellowship, sermon, Bible study, preaching, teaching. And I am with you always. Yun ang utos ni Lord. Huwag tayo manatili sa kasinungalingan na simba ka lang hanggang mamatay ka. That's not the point of Christianity. God bless you all. See you next. Come on. Ayan. Grabe, no? Galing. Actually, itong Matthew 28, no? Kung nung last time, iba't ibang gospel, no? Ang daming supporting gospel. Na ang dami ding mga point of view. This time, nakita naman natin yung iba't ibang reaction. No? From the women, to the guards, to the high priests, no? Yung mga religious leaders, and yung mga disciples, no? So, same event, but different responses. And ang ganda nung mga revelation, no? And nakita natin, no? Nga, no? Importante pala yun, no? Na hindi lang pala event yung resurrection, na narinig mo lang. Dapat we really respond. Diba? Lalo na yung last verse. Yun yung kailangan ng response eh. Ang galing, no? Doon pa lang sa number 1, yung gospel, no? Grounded talaga siya sa highest authority ni Jesus, no? Galing eh. Imagine mo, sinasabi ni Jesus, no? With all authority. Grabe, no? All authority in heaven and earth has been given to me. Grabe. Doon pa lang na-prove na yung authority niya. Kasi, ang daming tao, no? They want Jesus as helper. Diba? But not as an authority. Tama eh, no? Tatanggapin mo si Lord. Yes, gusto ko si Jesus. Gusto ko ng relationship sa Kanya. Pero, walang obedience. Gusto mo lang siya para, takbuhan mo lang. No? Sabihan mo lang ng problema. Hinihingan mo ng blessing. Pero, ayaw mo naman mag-obey. Ayaw mo naman sundin. Walang lordship. Kaya nga, di ba yung sabi na, if He's not Lord of all, then He's not Lord at all. Diba? We want guidance but not surrender. But if Jesus truly rose again, edi dapat hindi siya optional. Talagang He is Lord. Period. Diba? And ganun din eh, especially when it comes to business or in life. Authority brings alignment. Kaya nga may mga pinlace na mga earthly masters eh. Diba? Kaya may mga mentor, diba? May mga nag-guide, may authority na pinlace din sa buhay mo in certain aspects of your life, 'di ba? In leadership, diyan nag-uumpisa kasi yung confusion kapag walang authority. 'Di ba? Yung ang daming nasusunod, napunta ka na ba sa isang sitwasyon na parang
parang lahat kayo leader. Pero walang isang authority na nagde-decide or walang decision maker. Yun ang mahirap. 'Di ba? Doon nang nagsisimula yung confusion kasi walang clear authority. And in life, direction becomes clear when Jesus Christ leads your life. 'Di ba yung lordship? So you ask yourself, is Jesus influencing your decisions or is He leading your life? Because this resurrection, it proves that Jesus is not just a savior, He is really King. King, no? Lahat ng aspeto ng buhay natin. Number 2, ang galing nun, no? Yung grief and doubt can be a place where Christ meets us. And ang galing kasi yung women, yun ang unang response eh. Diba? Natakot sila, nagluluksa sila, yung mga disciples naman nagdududa. But Jesus met them. Kumbaga hindi naman kasi kailangan perfect eh. 'Di ba? Meron kasi mga iba na i-intimidate kaya hindi nagsisimba. Ano yung sasabihin nila? Masusunog ako diyan eh. 'Di ba? Kaya ayaw bumalik. Diba? Ayaw bumalik sa church or ayaw pumunta. O kaya pag in-invite mo, hindi ako para diyan. 'Di ba? Hindi mo naman kailangan maging perfect eh. 'Di ba? The church is a home for broken people. Diba? Hindi mo kailangang maging perfect para lapitan ka ni Lord. Even sa duda, even sa takot mo, even sa panahon na nalilito ka pa nga eh. God meets you there. And ganun din sa buhay, 'di ba? Gusto mo ng growth, 'di ba? Tagal mo na nag-iisip, parang hindi mo nag-grow dito. Pero growth does not start in confidence, it starts in honesty. Diba? The leaders who grow are those who admit and have the humility na aminin na nga mahina ako dito. Diba? May weakness. So, are you hiding your doubts from God? Or are you bringing them to Him? Diba? Kasi again, yes, meron kang mga confusion, no? Meron kang mga questions. Kaya nga dito, diba, we're open for questions. Because it's coming from a place of clarity. Gusto mo maging malinaw eh. Gusto mo maliwanagan. 'Di ba? Doon sa tanong na yun. Kesa habang buhay ka nagtatanong. Pero yun nga, ang hirap kapag yung sinabi ni pastor na may pride. Hindi. Ito na yung pinaniniwalaan ko eh. 'Di ba? Ito na yun. Mamamatay akong ganito. 'Di ba? Yun ang pinaka nakakatakot actually. No? Because you are not presenting that pride to people, no? But you are shielding yourself from God. 'Di ba? Parang nire-resist mo talaga si Lord. Na gusto niya na i-reveal sa iyo eh. Gusto niya nang ipakita sa iyo yung power niya, kaso nire-resist mo. 'Di ba? So Jesus meets us not in perfection, but in honesty. The humility, 'di ba? To be honest. 'Di ba? And lastly, ang ganda no, yung the resurrection moves the church forward. Wow, ito talaga yun eh. Go therefore and make disciples. Kumbaga, may call to action. Hindi kasi pwedeng natatapos lang lagi eh. Diba? So, yung resurrection, yes, it's a proof, but it led to the mission. Diba? Kasi yung faith, halimbawa nakikinig ka dito lagi, diba? Yung parang, yun? Kasi parang hindi daw pwedeng lagi ka lang nanonood. Hindi pwedeng parang pupunta ka dito na parang grocery, kukuha ka lang lagi. 'Di ba? Bibili ka lang. Kailangan hindi ka lang nag-feed. 'Di ba? Nagpapakain ka din. And that faith is not meant para magstay lang sa'yo. No, na ikaw lang ang nakakarinig. 'Di ba? Ikaw lang yung grabe, sarap sa feeling kaya ako ma-attend ako every Sunday eh. 'Di ba? No. If your life has changed and if it touched you, dapat nag-overflow 'yan. 'Di ba? Parang yung example dati na parang baso yung sinabi ni pastor. 'Di ba? Kasi kung wala nang butas or crack yung basong 'yan, edi dapat nag-overflow 'yan. 'Di ba? Nag-uumapaw 'yan. Sabi nga overwhelmed, 'di ba? Sabi ni pastor ganyan, overwhelmed. 'Di ba? Kaya momentum matters. Your organization, it grows when people move.
And parang tayo, di ba? We are growing. Di ba? So, faith grows when it is shared. Di ba? So, you ask yourself, kailan mo huling shinare tong Zoom link? Kailan mo huling shinare itong spiritual gathering natin? Di ba? Kasi, kung nandito ka na for the longest time, hindi ka na lang dapat nanonood. Di ba? And you've been hearing this. Di ba? May call to action na sa Lord, di ba? Na every time, dapat nga kapag wala pa sinisend, ikaw na una naghihingi Ano po yung topic natin today? May poster na po ba? Di ba? And the link has been the same all throughout the year. Hindi naman nagbabago yung link Di ba? So, pwede mo nang i-save yan sa notes mo. Na every time na may na-encounter ka, gusto mo i-share, i-ano mo na lang yung link, di ba? So, baka isipin mo kasi hindi ko pa alam kung paano i-share Simple lang. Share mo yung link. Share mo yung Facebook. Mag-tag ka sa comment section. Ganun na nga lang kadali ngayon di ba? I-share mo na lang. Di ba? So, alam mo yun, again, faith grows when it is shared. So, are you moving forward in your faith? Or nasa comfort zone ka lang? Diba? Yun talaga, aray ko. Real talk talaga. Kasi yun yung message sa atin tonight Diba? Are you moving forward in your faith by sharing? You are sharing this. Or are you staying comfortable? Na, okay lang ako. Masaya naman ako. Nakikinig ako. Ang dami ko realization Diba? The resurrection is not just something to believe in, but it is something to live out. Alright? Come on. Okay. So yun. May mga questions ba kayo? Before we end? Questions, take away? Meron ba? May mga gusto mag-share? Wala? Going once? Okay. Good evening po, GL. Yes. Pastor. Ako po about parents po. Parang po, alam niyo po sa tagal-tagal po, ngayon lang po ako nag-ano ng Bible through Google. Kasi syempre, never po talaga ako nagbubukas ng Bible, GL, Pastor. Ngayon po, dahil po sa, yun nga po sa laging parang ko na po talaga na every time na may ganito po, parang yung napag-uusapan, tamang-tama po talaga na lahat po ng mga nangyayari, nasa Bible po talaga siya. Kasi yung like po sa about parents, na ko po yung The Prodigal Sons, yung Luke 15:11, chapter 15:11, verse 32. Tama po ba? Yun po. Di ba po yung sa Prodigal Son is meron po siyang anak na kinuha na po lahat ng mana, then nag-ano na po lahat, pero tinanggap pa rin po siya ng parents niya. Yung bunso po nagagalit po kasi bakit tinanggap pa daw, nag-jealous pa din daw. Actually po na-experience po kasi namin ngayon yun in real life. So meron po kaming pinagdadaanan in real life po, Pastor, na ganyang situation na kahit na anong sama nung may mga nagawa na pong mali, pero po the same pa rin po, tinatanggap pa rin po siya. The same time po parang lumalabas po, kami pa rin po yung nagiging masama. Alam niyo po yung feeling nung gano'n na, kaya po na ko po na sana po lahat ng parents gano'n. Yung kahit konting maliit na bagay po na appreciate sana yung ginagawa po namin. Hindi po. Like po, pagpasok po namin sa business ng JC, nag-doubt pa po siya sa amin. Bakit daw kami pumasok, kikita ba kami dyan, dapat inilagay nyo na lang sa iba, yung mga ganong yung mga ganon, siguro saan nyo kinuha yung pang niyan, yung mga ganong po. Kaya po minsan pag yung mga parents ko talaga na nagso-support sa mga anak nila, nakakatuwa po kasi kahit po yung small things po na appreciation, meron pong ganun, pero sa amin po hindi. Kasi yun nga po, yung sabi niyo nga po, nagkakaroon pa rin po talaga ng doubts po na para po sa amin na hindi na po kami aasa. So minsan pag sinasabi po,
Minsan, simba kayo ng simba, sasama naman ng mga ugali ninyo, ganyan. Alam niyo po, kaya tinatanong po namin sa sarili namin, parents po bang matatawag yung ganun? Na parang, alam niyo po yun, kaya lagi pong pumapasok sa isip ko yung prodigal son nga po, na imbis na, di ba, kinuha na nga po lahat, pero the same thing, tinatanggap pa rin po siya, sinusuportahan siya, sinusustentuhan po siya all in, pero kami po, never po kami nakatanggap ng ganon. Meron pa pong doubt, meron pa pong pagsisisi. Kaya, lagi po, linggo-linggo po talaga, GL and Pastor, inaabangan po talaga yung fellowship natin. Kasi, yung realization po na talagang nangyayari po talaga pala sa totoong buhay yung sa Bible po. Ngayon lang, alam niyo po, ngayon lang po talaga ako nag-rely sa Bible. Totoo pala talaga. Kasi never po, since never po akong po talaga na. Ngayon po natututo na po akong ano ba yung sinabi ni Pastor Ral? Parang meron yung katulad ng ganun. Kaya ngayon po nagsisearch na po ako, na po, ano bang chapter yung gano'n? Kaya thankful din po talaga ako na every Sunday po, na meron po akong natututunan bawat po every Sunday. Siyempre, super blessed din po na talagang nakasama po ako sa ganitong fellowship and community. Yun lang po, DL. Pass. Alright, thank you for sharing. Good job. Nabubukas na ng Bible. Yan. Pinakamaganda, magkaroon ka ng physical Bible. Come on. Alright. Meron pa ba? Meron pang gusto mag-share? Take away? Wala na? Okay. Yun. So, to wrap this up, no? The resurrection is proof. Proof that Jesus is Lord. Proof that hope is real. And proof that life has purpose. Because proof demands a response. Hindi ka pwedeng neutral lang. Yeah. So, ayan, no, maybe tonight you believe that the resurrection happened but you have never fully responded yet. Diba? You heard the truth, you knew the truth, or you know the truth, pero hindi ka pa rin talaga nagsusurrender. No? And tonight, if you're hearing this for the very first time, actually you can surrender your life to the Lordship of Christ. Diba? You can accept Him as your Lord and Savior and start having that relationship or intimate relationship with Him. So if you're that person right now, you're watching this live and you're gonna do this for the very first time. Diba? Kindly close your eyes and raise up your hands. No, there's nothing magical about raising your hands. It's a sign of humility, no? And again, it's the sole purpose of having that relationship, no? Yung surrender. So, if you're that person right now, I will lead you into prayer. Just close your eyes. Don't mind the person beside you, no? And just repeat after me. Lord Jesus, naniniwala ako na ikaw ay muling nabuhay. Inaamin ko ang aking mga kasalanan. Kailangan kita sa aking buhay. And tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At simula ngayon, ikaw na ang susundin ko. In Jesus' name, Amen. Amen. So praise God. So if you prayed that prayer tonight, message mo lang kami and respond, diba? And if you're watching the live right now, kindly comment down there Jesus para malaman namin na isa ka rin sa mga nagpray ng prayer na yun. We'd love to guide you and start your walk. We'll walk with you with Christ. Ayan. Ayun, back to you, Pas. So, thank you so much for sharing. It's a good start na nagbabasa na po tayo ng Bible and praying that we will grow in our faith in Jesus later. Masure talaga na tayo ay nasa Panginoon. Respond talaga tayo by believing. Yun talaga na believing, submitting to His Lordship. Later,
as you grow in your faith, ikaw naman ang magpapakait. So, parang si Lawrence. 4 years ago, Lawrence, ikaw pa yung pinapakait. Ngayon, ang bilis, sabi. Nakikinig lang din. Ang bilis mo, Lawrence. Yeah, sila nila and another. Amazed ako dahil ang work ni Jesus sa inyong buhay talagang nakaka-amaze. Bakit, Lawrence? Kasi marami na rin ako nakita na 40 years, 30 years, 50 years sa church, hanggang ngayon sila pa rin ang finisit. That's why nasasabi ko na a-amaze ako sa inyo. Yung iba, 1 year lang, 2 years na sila na yung nagsishare sa iba. You know what? It's really miraculous. Hindi siya manipulated. Hindi siya pilit. Kaya when the Lord shows His resurrection power sa buhay, maiiba ka talaga from the inside and outside. So now, let me bless you all. Let me bless. Yes. May the Lord bless us with more workers in the field. Lord, Father in heaven, thank you. Wala man kaming perfect na mga magulang sa mundo, but we have a Heavenly Father who is loving and perfect. And thank you, God, because our past is never our definition. What we went through as we grew up is never our direction. Once a person is in Christ, there's a miracle with that person because that person in Christ will be a new creation. Mawawala na yun. The old will be gone, the new has come, and that is the Lord will be there in his life, abiding always, guiding him or her, and making him from spiritual infant to a maturing one, and later to a leader who is discipling others as well, sharing the gospel to others. Yung mga nandito, Lord, nabibless din ako na sinasabi nila, noon hindi ako nagbabasa, ngayon nagbabasa na. That's a good start. Because faith comes from hearing the Word of God. Wala nang iba. At ang faith namin, mag-grow lang ito through the Word pa rin eh. Hindi ito mag-grow sa mga artificial na or superficial na ritual. Our faith grows as we obey the Word of God. And as we move forward, despite of the challenges and the problems we face, we will have this faith that we can move forward because the Lord Jesus Christ, through the Holy Spirit, He is with us always until the end of time. Now, this triune God who is so loving and powerful, who hears your prayers, and even those prayers na hindi nyo kayang sambitin, the Lord knows that. This triune God and the grace of Jesus Christ make you strong in your weakness and make you humble in your success. This Holy Spirit that will always be with you, bless you and make you a blessing in Jesus' name. Amen. Amen. So God bless you. God bless. See you next week. Oh, Pastor, see you next week. GL. Yanaan, Jeline, Juliet and Renee, Lawrence. Bye.